back sa ating lesson 4 ng ating Bible study. Ang ating lesson ay pagmamagatan nating unconditional promises. Bago lahat tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sapagkat Ikaw ang author ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ikaw ang author ng lahat ng history at ng story pa na mangyayari sa aming buhay, sa aming nakaraan, sa aming present, sa aming future, at sa lahat ng mga bagay na darating pa. Salamat po o Diyos. Ngayong sandaling ito, Panginoon, tinitiwala po namin ang aming pag-aaral na ito. Samahan mo po kami at dalangin namin yung understanding, Panginoon, sa iyong salita, ang aming maunawaan namin ang iyong salita at ang iyong perspective, yung big picture mo sa iyong pagkalikha, sa perspective mo sa pagkalikha sa aming sa mundong ito at sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, so diretsong na po tayo ulit sa ating lesson 4 ng ating Bible study na pinamagatan nating unconditional promises. Ang ating key chapter ay from Genesis chapter 19 and chapter 20. Ngayon, sa lesson 1, matatandaan natin na teach us to number our days sa Psalms 90 verse 3. Ang sabi ni Moses, gaano po katagal Yahweh ang aming ipaghihintay. At sa lesson 2, the world that I am in, na from Genesis chapter 3:15, the enmity, the battles begin, ng when the men fall, ng yung pagbagsak ng tao ay at ang the battles begin. At sa lesson 3 ay napag-aralan natin yung Noahic covenant ng Panginoon na wala siyang ibinigay na symbols ng kanyang pangako kundi ang isang bahaghari, yung rainbow, na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At na pag-aralan din natin yung Abrahamic covenant with his promises, yung binigyan niya ng land si Abraham at ang great nation, yung binless niya si Abraham and he makes his name great through Jesus. At ang kanyang pangako, kanyang promise na he will bless those who bless him and whoever curse him, I will curse. At ang pang-pito na kanyang pangako sa Abrahamic covenant ay all nation will be blessed through you. Sa Genesis chapter 12 verse 3, God's plan to counter Satan's attack comes through lineage of Christ. So, through sa promise na ibinigay ng Panginoon na all nation will be blessed through you. As sa Galatians chapter 3, pag-aralan din natin last time na the seed is Christ. The promise that fulfilled from Genesis 3:15 na the seed, thy seed and her seed, ang sabi dito, ang her seed is Christ at ito ang fulfillment. Ngayon, sa napaka-importanting pag-aralan natin ang Old Testament para maunawaan natin yung present situation natin, ang end times, ang age time, age to come at ang future. So, ngayon pinapag-aralan natin itong Old Testament para maunawaan natin na from that Noahic covenant to anong kasunod? Abrahamic covenant, at ay nalaman natin ang perspective ng Panginoon, that what is God's perspective from the beginning up to the present, up to the age time, and up to the future. So makikita natin dito that from seed who is Christ sa Genesis chapter 3:15 na ating pinag-aralan ay mayroong Noahic covenant sa Genesis chapter 6 verse 7, napag-aralan natin to last time, at merong Abrahamic covenant sa Genesis chapter 12 verse 3 na pinag-aralan din natin last time. Natatandaan natin to, di ba? At ngayon, nandito tayo sa Mosaic covenant. Ang ating key chapter is Exodus chapter 19 at 20. Kaya, nabasa niyo ba yung ibinigay natin na chapters
dito natin na tayo magsisimula sa ating studies. At ang lesson na ating pag-uusapan ngayon ay unconditional promises ng Panginoon. Yung last time, ano nga yung last time na pinag-aralan natin, ito ay unbreakable promises ng Panginoon. Ngayon naman, unconditional promises sa lesson 4. Sa Exodus chapter 3 verse 12, ito yung nang makipagtagpo si Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai. Ito yung prophetic picture sa darating na Exodus chapter 19 verse 20 na ating iti-take up sa ating key chapters ngayon. Sabi dito, and he said, "Assuredly I will be with you," sabi ng Panginoon kay Moses. "And this shall be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall worship God at this mountain." Ito yung nang kausapin ni Yahweh si Moses sa bundok ng Sinai, at sinabi niya na pumunta ka, bumalik ka sa Ehipto, ilabas mo ang aking chosen nation, ilabas mo magmula sa pagka-slavery, sa pagkaalipin. Kasi ang Israel has been a slave for 400 years. At sabi ni Yahweh kay Moses ay pag ilabas mo at paglabas mo, dalahin mo sila dito at dito ako makikipagtagpo sa inyo dito sa Mount Sinai. So makikita natin may underline. Ang ibig sabihin na to ay it's a place of worship. Ibig sabihin na a home or a covenant, a place or tagpuan ng Panginoon at ng kanyang bayang pinili. Ngayon, sa Exodus chapter 19 verse 1, yung key chapter natin, sabi dito, so pagkatapos na nailabas ni Moses ang buong bayan ng Israel, ay sabi dito sa verse 1, "In the third month after the sons of Israel had gone out of the land of Egypt, on that very day they came into the wilderness of Sinai." So sinunod ni Moses si Yahweh, dinala niya dito sa bundok na pinag-usapan nila. At sa Exodus, sa verse 2, sabi dito, "When they sent out from Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and camped into the wilderness, and there Israel camped at front of the mountain." Doon sa paanan ng bundok, nagkampo ang buong lipi ni Israel at doon sila nag-antay sa Panginoon. Sa verse 1, ibig sabihin, Israel ended at Mount Sinai as instructed sa Exodus chapter 3 verse 12 na binasa natin kanina. So nangyari na yung inuutos ng Panginoon kay Moses at sinunod at nandito sila ngayon sa paanan ng bundok ng Sinai. Sa verse 3 to 6 ating babasahin, ang sabi dito, Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain. So pagdating nila doon, umakyat si Moses sa bundok. At sabi ni Yahweh sa kanya, "Thus you shall say to the house of Jacob and tell the sons of Israel." Pag sinabing house of Jacob, ito yung buong bayan ng Israel. Kasi si Jacob ay pagkatapos niyang makipag-usap kay Yahweh, ay pinangalanan siya ng Diyos na ang pangalan mo na ngayon ay Israel. At sabi sa verse 4, "You yourself have seen what I did to the Egyptian and how I bore you on eagle's wing and brought you to myself." Ngayon, itong verse 3 to 6 na ating babasahin, ito yung heart of the Pentateuch. Yung yung Book of Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung ito yung Book of Torah, yung Book of Law. Ito yung book sa Bible, yung first 5 books of the Bible, from Genesis to Numbers, ito yung Pentateuch or Torah na sinasabi natin. At ito yung heart of the Pentateuch. Ito yung Mosaic Law na ibinigay ng Panginoon, yung law. Ang sabi dito, ang sabi ng Diyos, "May kasunduan ako sa sambahayan ni Jacob. Yan ang sabihin mo sa kanila." So, ang sabi ni Yahweh. Ang sabi dito ay, "You yourself have seen what I did to the Egyptian and how I bore you on eagle's wing and brought you to myself." Ngayon, sa verse 5, sabi dito, "Now, then, if you will indeed obey my voice," sabi ni Yahweh, "and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine." Sa verse 6, "And you shall be a kingdom of priests, a holy nation." These are the words that you shall speak to the sons of Israel. Ibig sabihin ng my voice, kaya i-highlight natin itong my voice. Ibig sabihin ay
At just sabi ni Yahweh, ito ang ibibigay ko sa iyo, yung my voice, yung aking utos, yung aking tinig. Ito yung Mosaic law na ibibigay ko sa inyo. Yung Mosaic law, ito yung utos ng Panginoon. Kasama dito yung 10 utos na ibinigay ni Yahweh sa bayang Israel. At kapag sinunod mo ako sa kasunduang ito, itong sabi na ni Yahweh kay Moses, ito ang gagawin ko sa inyo sa verse 5 and 6. Ang sabi dito ay, unang-una, you will be my own possession. Ibig sabihin, God is building a promise after a promise. Nakikita natin from Noahic to Abrahamic covenant and now to Mosaic covenant, merong promise. God is building from promise to promise. Nakuha ba natin? Sa verse 5, it explain 3 promises na ito yon. Unang-una, my own possession. At ang kasunod ay a kingdom of priest. You will be a kingdom of priest. Ibig sabihin your nation will be a kingdom of priests. Pag sinabing my own possession, among all the peoples of the earth, you are mine. You are my special treasure. Itong ibig sabihin ng my own possession. Ibig sabihin, my special home. I build a relationship with you and I have chosen you. Ito ang ibig sabihin ng my own possession. At sa kasunod, number 2 ay a kingdom of priests. Ibig sabihin ito yung foreshadow of Christ. Kasi sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your countrymen, you shall listen to him. At sa verse 18 verse 18 sabi niya, I will raise up a prophet among their countrymen like you, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them that I commanded him. So, ito yung foreshadow of Christ na ang sabi dito ay, I will raise up a prophet among you. I will put my words in his mouth. He shall speak to them that I commanded you. I commanded him. Ito yung sabi sa Acts Acts chapter 3 verse 22, Moses said, the Lord God will raise up. So ito yung foreshadow of Christ na sinabi kay Moses. So makikita natin even in the Mosaic covenant, God has promised Christ. God has promised the Messiah, Jesus our Savior. At sabi dito ay, therefore, when the people saw the sign, nung makita sa John chapter 6 verse 14 nung magpakain siya ng 5 loaves and 5 fish, sabi nung mga tao sa isa't isa, this is truly a prophet who is to come into the world. So, this is the foreshadow of Christ. So, ibig sabihin nito, ayon sa blessing ni Melchizedek, si Melchizedek, ayon sa blessing ni Melchizedek kay Abraham, si Melchizedek ay isang high priest at isang king of Salem. Na ayon sa blessing ni Melchizedek, God made us a kingdom of priests. God made this nation a kingdom of priests. Sa Bible, ang Tagalog sa priest ay sacerdote. Nagtatrabaho sila sa templo during the Day of Atonement, at yung mga Levites as a worshiper in the temple. So at sa 1 Peter 2 verse 9, sabi dito, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. So, nakikita natin yung big picture dito na Israel is the kingdom of priest nation. We came to God, naintindihan natin to, we came to God through them, through the mediator. Ibig sabihin yung middleman. Ang middleman ay ang Panginoong Jesus, hindi ba? Siya yung mediator natin. At priest, mapapansin natin dito na naglagay ang Panginoon ng priest not to rule and reign, but to serve. So, ito ang trabaho ng priest, di ba? Sa Mark chapter, ito ang sinasabi sa Mark chapter 20 verse, Mark 10:45, ang sabi ng Mark 10:45 ay, sabi ni Jesus, I have come not to be served, but to serve. Sabi ni Jesus, kasi ang Panginoong Jesus ay napunta sa atin, dumating kasama natin ngayon at bilang ating isang punong saserdote na siya yung mediator, siya yung namagitan sa atin at sa Diyos Ama, hindi ba? At kaya siya ngayon ang ating naging high priest through Jesus.
Diba? Nakuha ba natin? Ang perspective nito, hindi ito yung kahariang pinamumunuan ng mga politician na nakadepende sa sariling lakas at talino, kundi sa saserdoteng nakadepende sa Diyos. Ito ang kaharian, ito ang kingdom na isinasabi ng ating pinag-aaralan, at ito ang kingdom na nilook out ng Panginoon sa kanyang perspective, sa kanyang big picture. Sa number 3, verse sa Numbers verse 3, sa number 3, sabi dito ay holy nation. Sabi dito, yung una, my own possession. Number 2, a kingdom of priests. At number 3 is holy nation. So, means, ibig sabihin ng holy nation ay you are set apart. They are set apart. Sila ay natatangi, hindi katulad ng mga ibang nation. The purity of God has been invested on them. Once God made a promise, it is legit. Ito ay, kapag ang Diyos ay nangako, ito ay totoo. Hindi ito mababago, it's legit. And there always be God's special treasure, always be God's kingdom of priests, and there always be God's holy nation. Yan ang okay. So sa 1 Peter 2 verse 9, binasa na natin. Sa Deuteronomy 7 verse 6, sabi dito, for you are holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His own possession, and out of all the peoples who are on the face of the earth. So, sa verse 7, as ng Exodus, ang sabi dito, so Moses came and called the elders of the people. Ito, diretso tayo dun sa ating key chapter. Sabi dito ay, and set before them all these words which are the Lord has commanded. So, after God's discussion to Moses, bumaba siya sa bundok. Bumaba siya sa paanan ng bundok. Kinausap niya ang sambayan ni Jacob. At God has covenant for us, sabi niya. Sabi niya sa mga tao, the nation agreed. Sabi dito sa verse 8, all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. Yan ang sagot ng bayang Israel. And Moses brought back the words of the people to the Lord. Ano sabi lang ni Moses dito? Sabi ni Moses dito, God has something for us. Sabi ni Moses ay, God has made a covenant for us. At ang sagot kaagad ng bayang Israel ay, we will do. Gagawin namin. We will obey. Sabi niya, we will obey your voice and we will keep your command. Sabi agad ng, sagot agad ng bayang Israel. So sa verse 5, kung babalikan natin kanina, if you indeed hear my voice, sabi kanina, and keep my command. So anong voice yon? Ito yung command. Yung command ng Panginoon. Ito yung Mosaic Law. His 10 Commandments His 10 Commandments. Pero sa instruction na to, hindi pa naman nasabi yung command, di ba, ng Panginoon. Wala pang sinasabi kung ano yung command ng Panginoon. Ang sabi lang ng Panginoon ay, if you obey my command and hear my voice. So, wala pa yung instruction talaga kung ano. So, hindi pa naibigay. Promise pa lang yung nabanggit ng Panginoon na if you obey my command, ang promise niya ay ano nga yung una, you will be my special possession, you will be a kingdom of priests, and you will be my holy nation. Promise pa lang yung nababanggit ng Panginoon, ang sagot kaagad ng bayang Israel, we will do, we will obey your command. So, mapapansin natin dito na hindi pa nila naiintindihan yung command, nag-agree na kagad sila sa Panginoon, nakipag-covenant na kagad sila sa Panginoon. So, ibig sabihin talagang they are willing. They are all full set up their mind na we will do, we will obey your command. Parang isang bata, isang anak na biglang sasabihin niya, I'm in, Dad. Give me a ruba dinar, a quarter dinar every day, and I will do. Nung sabihin ni Daddy na, sige, vacuum the floor every day, okay? And I will give you quarter dinar. Ang sagot kaagad ng bata, hindi ko na sasabihin ang pangalan ng batang yun, ganun kaagad ang sagot. So, parang ganun yung nangyari dun sa bayang Israel. Naintindihan ba natin na, yes, we will do, we will obey. Ang sabi ng Panginoon, you will be my special possession if you obey my command. You will be my, sa kingdom of priests. You will be my holy nation if you listen, if you obey my word. Ang sagot kaagad, yes, we will do, we will obey.
Ngayon, tingnan natin kung ano ang reaksyon ng Israel nang ibinigay ang command ng Panginoon. Kasi nakipag-covenant, nakipag-agree kaagad ang bayang Israel. Napansin ba natin sa ating binasa? Wala pa tayong nakitang ibinigay ng command. Ang sagot kaagad ay, yes, we will do. So, diretso tayo. Okay. Sa verse 7, nasabi dito, so Moses came and called the elders of the people and said before them all these words which the Lord had commanded him. All the people answered them together. Nabasa na natin to. And said, all that the Lord has spoken, we will do. And Moses brought back the words of the people to the Lord. Kaya ulit si Moses sa bundok sinabi sa kay Yahweh na gagawin lahat. So nakita natin ang ibinigay ang requirements na nasaan na tayo? Okay, so nakita natin na ibinigay ang requirements na hindi pa nila ibinigay yung ano ba yun? Ibinigay yung promise at yung parang condition na if you obey my command at nag-agree, di ba? So they overstate their ability to keep His covenant. They overstate yung ability nila, hindi nila na-estimate at nag-agree kaagad sila doon sa covenant nila sa Panginoon nang sabihin nila na we will all do. I-estimate din nila yung standard ng Diyos na ibinigay sa kanila. Kasi ang standard ng Diyos na ibinigay sa kanila, you will be my special possession. You will be my priesthood. And you will be my holy people. So ano ang standard ng Diyos na binigay sa kanila? Yun na nga yun, yung my very own possession, my kingdom of priests, my holy nation. So, last time, in the book of Abraham, natutunan natin na ang covenant ng Diyos kay Abraham is unconditional, di ba? Now, sa verse 5 kanina, na binasa natin, here is unconditional covenant versus conditional covenant. Why? Bakit kaya nangyari yon? Kasi, sabi dito ay, bakit kaya nangyari yan? So, ang ano natin, papag-aral natin yung Mosaic Covenant. Kasi bakit? Ang sabi kasi, dito sa Abrahamic Covenant, kasi this is based of faith. Sa Abraham kasi, nakabase sa Abraham sa faith niya sa Panginoon. Dito sa Mosaic Covenant, nakabase ito sa obedience ng Mosaic Covenant. Naintindihan ba natin? Yung promise ng Panginoon kay Abraham na, naalala ba natin yung promise ng Panginoon kay Abraham? Yung 7 promises kay Abraham, I will bless you, I will give you land, I will show you the land, I'll take you to the land, I will show you, I'll give you land, and I will bless you, and those who bless you, I will bless, whoever curse you, I will curse, and your name, I will make your name be great. Natatandaan ba natin yon? At sa kasunod, all people in the world will be blessed through you. So, ito ay based by faith ni Abraham, di ba? Pero dito, sa Mosaic Covenant, it's based on the obedience of the people. So, ito yung pagkakaiba. So, ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na ito yung unconditional covenant versus conditional covenant. Hello. So, ang nakuha ba natin to? So, unawain natin, ang pamagat ng ating pag-aaral ay, ano ang pamagat? Kanina. Unconditional promises ang pamagat. So, let's move on. Let's go on para maintindihan natin. So verse 9, the Lord said to Moses, behold, I will come to you in a thick cloud. Ito ang sabi ni Yahweh kay Moses, so that the people may hear when I speak with you, may also believe in you forever. Then Moses told the words of the people to the Lord. The Lord also said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their garments. So sa verse 9, makikita natin na makakausap nila ang Diyos in 3 days para gawing tama ang lahat. In 3 days, magkakaroon sila ng experience ng presensya ng Diyos.
So anong bilin dito sa verse 10? Sabi dito, the Lord also said to Moses, "Go to the people and consecrate them. Today and tomorrow, let them wash their garment." So ang bilin, consecrate, maglinis, maligo, maglaba, magbihis. Sabi dito, put boundaries, yun ang utos. Ibig sabihin ay wash their garments. Ibig sabihin, changing clothes emphasize a new beginning. This will be their new beginning. At katulad din sa atin, when you get baptized, kapag ikaw ay nagpabaptize, it's your beginning. You're those with a robe of righteousness. At sa 11, let them be ready for the third day. Mag-ready kasi sa pangatlong araw, for on the third day, the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all people. So this will be the first time experience that they will experience the presence of the Lord. At sa verse 12, makikita natin, sabi dito, you shall set bounds for the people all around. Magkakaroon kayo ng boundary, magkakaroon ng social distancing. So hindi pala first time tayo sa social distancing ngayon. Meron din silang social distancing. Magkakaroon sila ng boundary over everyone, and beware, ano yung kabilin-bilinan? Ang sabi dito, do not go up on the mountain or touch the border of it. Ano pa ang matinding utos? Whoever touches the mountain shall surely be put to death. So makikita natin dito na makes covenant is super real with the Israelites, but they're always in sinful nature. They can't, itong sa verse 12 sabi dito, set boundaries, social distance, don't touch the mountain else you die. Ito ang utos ng Panginoon. Kasi nung matatandaan natin, kung nabasa nyo yung Exodus chapter 12, ay nang makipagtagpo ang Diyos si Yahweh kay Moses, pinahubad ni Yahweh ang sandalyas ni Moses dahil iyon ay banal na lugar, ang bundok na yon. So this is God's command for meeting Him and for meeting His presence. So sa verse 13, meron pang verse 13, ang sabi dito, bago mo ma-meet ang presensya ng Panginoon, no hand shall touch him, ibig sabihin the dead. Walang hahawak ng patay, kailangan malinis kayo. But pagka humawak kayo, pag nangyari ito, he shall surely be stoned or shot through. Whether beast or man, he shall not live. When the ram's horn sounds a long blast, they shall come up to the mountain. So ito yung mga bilin. So no touching that person. How many rules and law the Old Testament has? Sino ang nakakalam kung ilan ang rules and law ng Old Testament? Alam niyo ba, merong 613 rules and law ang Israel sa kanilang paglalakbay sa Old Testament. Sa Exodus chapter 20, ito ang ang 10 commandments sa rules and law na ibinigay ng Panginoon. So ang kailangan nilang gawin para maging isang special possession, isang kingdom of priests o isang holy nation. Ano ang kailangan nilang gawin? Sa verse 13, sabi dito, ibig sabihin, sa verse 13 sabi dito, no hand shall touch the dead, but he shall surely be stoned. At sa verse 14, so Moses went down from the mountain to the people and consecrated the people, and they washed their garments. He said to the people, be ready, for the third day, do not go near a woman. Bawal din ang sexual contact. So it came about on the third day, when it was morning, that there was thunder, lightning, flashes, and thick cloud upon the mountain, and a very loud trumpet sound, so that all the people who were in the camp trembled. So, and Moses brought the people out of the camp to meet God, and they stood at the foot of the mountain. So, ganito nila na-meet ang presensya ng Panginoon. So, yung sundin yung mga sinabi at pinagkasunduan nila,
mapapansin natin, okay, basahin mo natin itong kasunod na verse. Now, Mount Sinai was all in smoke because the Lord descended upon it in fire. This is how they met the Lord. And its smoke ascended like a smoke of a furnace, and the whole mountain quaked violently. Ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa paanan ng bundok? Kung ikaw ay nasa panahon nila ay nandoon. When the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke and God answered him with thunder. The Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Then the Lord spoke to Moses, "Go down, warn the people so that they do not break through to the Lord to gaze, and many of them perish." Sa verse 18, pansin natin na balot ang ulap ng bundok. Kung sa verse 12, ang sabi, ito yung promise ng Panginoon na sa unang verse na binasa natin kanina na, "Certainly I will be with you, and this shall be the sign that it is I who have sent you. When you have brought the people back out of Egypt, you shall worship God in this mountain." So, laging nasusunod ang salita ng Diyos upang maunawaan natin ang end times. So dito sa verse 19, ano nangyari? The ground shook violently. Moses spoke. Nang magsalita si Moses, sumagot ang Diyos na may kasabay na kulog. At ang sabi niya, "Remember what I told you, otherwise many will perish." They experienced God's presence, thunder, lightning, smoke, fire, and God reminded what God said. Alam mo, minsan, parehas tayo. Tayo ay kaparehas ng bayang ito. Lagi tayong kailangang i-remind ng Panginoon. Kasi sa mga paalala natin sa Kanya, tayo ay kalimitang makakalimutin, di ba? So, walang pinagkaiba yung mga instruction ng Panginoon nung panahon una sa bayang pinili niya at sa mga instruction natin ngayon na parating nakakalimutan natin. So, sa verse 22, sabi dito, Also let the priests who come near to the Lord consecrate themselves, or else the Lord will break out against them. Moses said to the Lord, "The people cannot come up to Mount Sinai, for you warned us, saying, 'Set bounds about the mountain and consecrate it.' Then the Lord said to him, 'Go down and come up again, you and Aaron with you, but do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, or he will break forth upon them." Sa 25, so Moses went down to the Lord and told them. So, merong process ng fulfillment ng Mosaic Law. Ang process nito, para ma-fulfill yung law at rules na ibinigay ng Panginoon, ay unang-una to govern moral law. Importante sa Panginoon, sa kanyang bayang pinili, yung moral na buhay. At ganun din ito sa atin. Importante sa atin, sa Panginoon, yung moral na buhay natin. Kasunod, yung importante sa Panginoon, yung kanilang importante na i-govern nila, pamunuan nila yung religious life nila. Yung kanilang sacrifice, yung kanilang burnt offering, at importante sa atin, yung ating sacrifice of praise, yung ating pagsamba sa Panginoon, sa simbahan, yung mga tungkulin natin sa simbahan, yung mga ginagawa natin, yung pag-serve natin, importante ito sa Panginoon. At importante din sa kanila sa Panginoon yung to govern their civil life. Yung civil life nila, yung pamumuhay nila, pakikisama nila sa isa't isa. Sa atin, ang tawag natin dito ay serving one another or serving each other. Importante din ito sa atin sa Panginoon. Kasi sa Romans chapter 8, ang sabi dito, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin of death. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh as an offering for sin. He condemned sin in the flesh." So verse 4, "So that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Sa Hebrews verse 4, ang sabi dito, "For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away our sins." So, sa Romans 8 ay Christ fulfilled all of it. Ang lahat ng mga sacrifices na to,
Kasi imposible na makapag-alis ng kasalanan yung mga burnt offering at sacrifices na ginawa ng mga ng bayang pinili ng Diyos sa Old Testament sa unang panahon. Ngunit sa Hebrews chapter 10 verse 4, ngunit sa Romans 8 verse 1, ay pinulfilled ng Panginoong Jesus ang lahat ng ito. Sa Colossians 2 verse 14, kinancel niya, sabi dito, having cancelled out the certificate of debts consisting of decrees against us, which was a hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. So, ibig sabihin nito, Christ lived a sinless and perfect life. He takes care of this through the cross. Tinapos niya yung lahat ng yung lahat ng araw-araw na sacrifice and burnt offering na hindi sapat para mapatawad ang kasalanan. Ito ay tinapos ng Panginoon, kinancel niya. He takes care of this through the cross. Ngayong nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus, binayaran ang utang ng kasalanan, inalis niya ang hatol sa atin sa pamagitan ng pagkapako niya dun sa krus, then the Holy Spirit empower us. Amen. Sa Deuteronomy 8 verse 1, sabi dito, now it shall be that if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. So verse 2, all this blessing will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. So, pansinin natin dito, if you obey, sa verse 2, sabi dito, if you obey, you will be blessed. At sa Deuteronomy 28 verse 18-15, ang sabi dito, if you do not obey the Lord, if you disobey, sabi dito, if you do not obey the Lord your God to observe to do all the commandments and His statutes with which I charge you today, that all these curses will come upon you and overtake you. So curse shall be in the city, curse shall be in you in the country, curse shall be your basket, your kneading bowl, curse shall be the offspring of your body, and produce your ground, and increase your herd, and young of your flocks. Ang sabi dito, if you disobey, all curses will come and overtake you. Sabi dito ay, this is the stage of the gospel to the Gentiles. Nineglect nila ang utos at nakalimutan yung commandments ng Panginoon. At dahil dito, ang pagliligtas ay dumating sa mga hentil. Ganito kasi ang nangyari. If you obey, if you disobey. Ang problema, nineglect ng bayang pinili ng Diyos ang utos ng Panginoon. At ito ang dahilan na ang pagliligtas ay dumating sa mga hentil. Sabi dito sa Deuteronomy 28 verse 1, ano nangyari? Nagselos ang Diyos sa kanilang mga idolatry. Anong ginawa ng Diyos? Pinagselos sila ng Diyos sa mga hentil nang magsuko ang mga ito ng buhay sa Panginoon. Pwede mo sabihin, nagselos ang bayang pinili ng Diyos sa mga hentil? Basahin natin. Sa Deuteronomy 28 verse 21, ang sabi dito ay pinagselos ng Diyos. Nagselos ang Diyos sa kanilang mga idolatry. So ang ginawa ni Yahweh, pinagselos ni Yahweh ang bayang kanyang pinili nang dumating ang kaligtasan sa mga hentil. Naintindihan ba natin? Bakit naman sila magseselos? Kasi yung nararanasan natin ngayon, yung saving amazing grace na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung joy of salvation, yung mga testimonies, yung mga pagpapagaling ng Panginoon, yung mga amazing works of the Holy Spirit in our lives, wala sila noon kahit sa panahon ngayon. At aware sila dito lalo na sa panahon ngayon. Nababalita nila ito. Ito, sa Romans 11 verse 11 hanggang 14, sabi ito, I say then that they did not stumble so as to fall, did they? May it never be, but by their transgression, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. Ito pala yung verse natin. But by their transgression, salvation has come to the Gentiles to make them jealous.
Ito ay sa NASB version. Verse 12, now if their transgression is riches for the world, and their failure is riches for the Gentile, how much more will their fulfillment be? 13, but I am speaking to you who are Gentiles, inasmuch then as I am an apostle of Gentiles, I magnify my ministry. Si Paul ang nagsabi nito. I might move to jealousy my fellow countrymen and save more of them. So mapapansin natin dito, how do you make Jews jealous? Number 1, number your days. Now, trust Jesus who is from them. Dumating ang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa atin, sa mga Hentil, tayo yun. Hentils drawn to Christ, Jews wants what we have. Kasi napasa atin yung dapat na sa kanila. Yung dapat na saving, yung grace, yung pag-iingat, pagliligtas, yung saving grace ng Panginoon, yung tinatawag na may special possession, may royal priesthood, may holy nation, napapunta sa atin, dumating sa atin ito. So, what is ended to us now? Jesus talks about the power, yung power to become the children of God, the rights to become the children of God, the authorities and the kingdom which is touching through us. Ito yung napapunta sa atin, itong dahilan, at nakikita nila ito sa panahon ngayon. And that's what we experience now, and that's what we're looking forward. That's what we're looking forward, a life with Jesus. That's what they are wanting to have it. Naintindihan ba natin? Nakuha natin. So, ang sabi ni Paul, I magnify my ministry. Sabi niya dito, dahil ako na isang na nagkaroon ng buhay, na meron ang Panginoong Hesus sa aking buhay, I magnify my ministry. At itong sabi ni Paul, at ito ang isang paraan para, sabi dito, how do you make Jews jealous? Magnify your ministry. Ano yung ministry mo? Magnify it, ibig sabihin ay pangalagaan mo, i-treasure mo, kasi ito yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung privilege mo. You have a church family, you go to church, you serve, you bring your family to the church, and you bring your friends, your people to know the Lord, you share them the gospel. Magnify your ministry, kasi ito ang sabi ni Paul. Si Paul, tinitreasure niya, alam niya, sabi niya, I will not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of the salvation. Ito yung kapangyarihan ng kaligtasan, and He magnify it. So tayo na mga anak ng Diyos, nakakilala, tumanggap sa Panginoon, at ikaw, you have the right to become the children of God, and you have the power of the Holy Ghost, you experience all these things. Magnify your ministry, kasi ito yung natanggap mo nang hindi sumunod ang bayang pinili, na ang kaligtasan ay napunta sa iyo. This is why Paul says, magnify your ministry. I magnify my ministry. Naintindihan ba natin? Ibig sabihin, huwag nating baliwalain. Church thing is not a routine. Biyayang hindi kailanman pwedeng ipagpalit or i-match sa ibang choices natin sa mundong ito. This is how we magnify the ministry. Naintindihan ba natin? Sa Romans 11:25, sabi dito, for I do not want you, my brethren, to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel. So mapapansin natin, bakit ganito itong bayang ito, hindi nila kinikilala ang Panginoong Hesus until the fullness of Gentiles has come in. Kasi kailangan ang lahat ng mga Hentil ay makakilala sa Panginoon, makarinig ng Ebanghelyo. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit sila nagmamatigas ngayon. Hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi sila naniniwala sa New Testament. Naniniwala lang sa Old Testament, hindi naniniwala sa New Testament. So, this is why it is part of God's picture na a partial hardening has happened until the fullness of Gentiles has come in. At nandito tayo ngayon sa church age. Tingnan natin itong picture natin ngayon. Andito tayo ngayon sa church age. This is us today. Okay? Ito ang dahilan. At kapag napulfill na
ang to the ends of the earth, kapag nakarinig na ng magandang balita ng patungkol ng good news of salvation na ang Panginoong Hesus ang kailangan ng bawat isa at nakarinig ang lahat, tumanggap man o hindi, nakarinig ang lahat, ang mangyayari niyan ay there will be the fullness of Gentiles. To the ends of the earth, pag natapos na, here is the fullness of Gentiles. Ito ang kasunod na mangyayari. Sa Romans 11 verse 25, sabi dito mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko, sabi ni Pablo, at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Kasi sa ngayon, hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus. Old Testament lang ang pinapaniwalaan. Ngayon, sapagkat saksi ako na sila ay masigasig na gustong maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang pang-itinuring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, kaganapan ng kautusan. So, sabi dito matatapos ang pagmamatigas ng Israel. The time will come na matatapos yung hardening of their hearts. At kapag umabot na sa lahat ng mga hintil ang gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan, kapag naganap na ang inuutos ng Panginoong Hesus na to the ends of the earth, and when all these things happen, ito ang makapagpa-realize sa bayang pinili ng Diyos. Sa Romans 10 verse 10, for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. So ito ang mangyayari. Kapag nangyari ito, the Jews will turn to God when the fullness of the Gentiles is done. Because of Israel's disobedience, salvation reached to the Gentiles. Because of Gentile salvation, magseselos ang Israel at manunumbalik sila sa Diyos. Nakita mo yung big picture ng Panginoon. Sa Romans 10 verse 1, binasa natin kanina, ito yung pinaka-nais ni Apostol Pablo, na yung sa puso niya, dinadalangin niya, at ito ay kailangang maging panalangin din natin, na manumbalik sa Panginoon yung kanyang bayang pinili, para maganap yung perspective ng Panginoon. Diba? Naintindihan natin to. When that happened, the Jews turned to Him. Kapag nanumbalik sa Diyos ang kanyang bayang pinili, ang kasunod na mangyayari, ang unang templo na nakasaad sa Biblia ay yung Solomon's Temple, na mababasa natin sa Old Testament. Yung itinayong templo ni Solomon, ang anak ni Haring David. Pangalawa ay ang Herod's Temple, na ito yung pinasuang templo ng Panginoong Hesus na nagalit siya. At itong templo na ito ay nawala 70 AD. 70 after death of Christ, ay nawala ang templong ito. Nawala yung mga burnt offering, nawala yung mga sacrifices, at hanggang sa panahon ngayon, walang mga sacrifices. At anong sagot doon sa mga sacrifices na nawala? Siyempre, ito yung routine nila, ito yung worship, ito yung part of worship nila. At ano ang sagot? Ang naging sagot, Christ was the answer. We offer ourselves, nang dumating ang Panginoon, at nagkaroon ng kaligtasan ang mga tumanggap sa Kanya, ay yung nagkaroon ng redeeming works ang Panginoong Hesus sa ating buhay, at tayo ay nagkaroon ng relationship, niligtas niya tayo, ay nagkaroon tayo ng pag-offer. We offer ourselves as living sacrifice, holy and acceptable to Him. Ito ang ating offering of worship to the Lord, because this is our act of worship. Ito ang ngayon, ang pangatlong templo ay itatayo ulit. At hindi ko alam kung paano ito itatayo. Bantayan natin ang mga current event news, kung paano itatayo, bantayan natin ang mga balita, at upang malaman nating updates doon sa location na pagtatayuan, dahil doon din nakatayo yung Dome of the Rock. At hindi ko alam, dahil nakasaad sa scripture, na ito ang location ng pagtatayuan ng pangatlong templo na doon sa Palestine. Ngayon, hindi natin alam kung paano, but it's going to be built. It is what the Bible say. At everyone in the world, at yung mga concerned people, they are getting ready to build
this third temple. At ito ang tandaan natin, darating ang Antikristo. Book of Mark says, dito sa verse na nakadisplay sa atin, Book of Mark says that Antichrist will declare he is God in this temple, sa pangatlong templo na ito na itatayo. Ito ang pakatandaan natin mga kapatid. Sa mga pangatlong templo na itatayo doon, at that time, if anyone says, ang kabilin-bilinan ng Panginoong Jesus, if anyone says to you, look, here is Christ, look, there He is, do not believe it. Huwag kayong maniniwala, ang sabi ng Panginoong Jesus. For false Christ and false prophet will appear and perform signs and miracles to deceive the elect. Ibig sabihin, tayong mga pinili ng Panginoon, if that were possible, maaaring madeceive pa rin ang mga nakakilala na sa Panginoon. At kasi, kaya itong kabilin-bilinan ng Panginoong Jesus na huwag kayong maniniwala kapag may nagsabing, ako ang Kristo, dahil hindi ito totoo. Amen. Kasi, bakit pinaalalahanan tayo dito? Sa verse 22, nandito, sabi dito, magdideclare ang Antichrist na siya ang Kristo. Kasama yung mga supporters niya, mga false prophet, false teachers, false preacher, at mag-o-offer ito ng kapayapaan sa mundo in 7 years. The first 3.5 years, madaming madadaya, mag-o-offer ito ng peace. At mag-o-offer ito ng solusyon sa problema ng mundo. Hindi natin kung anong klaseng problema ng mundo ang solusyonan ng Antichrist na ito. We never know. But in 3.5 years, mag-o-offer ang Antichrist na ito ng solusyon sa malaking problema ng mundo at mag-o-offer ito ng kapayapaan. At kahit ang mga mananampalataya ay pwedeng madeceive. Pero pakatandaan nating lahat, ang Panginoong Jesus ay darating for the second time. Yung hinihintay nating Panginoong Jesus ay darating pero hindi siya bababa dito sa lupa. Diyan lang siya sa ulap. Diyan lang sa itaas, He will meet us in the air. Quote it, He will meet us in the air, not on this earth. Quote the verse, put it on your, this is your assignment, put it on your reflection kung ano yung verse ng Jesus will meet us in the air. Diyan lang sa itaas niya, kukunin ang kanyang bride, yung kanyang church. Kukunin niya, at dyan lang sa itaas, hindi siya bababa dito sa lupa. Kaya kahit sino na magsabi sa atin or mag-inform sa atin sa social media, sa mga news na andun ang Kristo, siya ang magbibigay ng solusyon sa problema ng mundo. Huwag tayong maniniwala dahil hindi siya ang Kristo. Kapag may nagsabi nito, hindi yung tunay. Antichrist yun. Naintindihan ba natin? Pag natapos na ang 3.5 years, another 3.5 years, kasi hahatiin yung 7 years. First 3.5 years to offer peace. And the last 3.5 years, pag natapos na, it will be a chaos. Christ has come back. Armageddon has taken place. The battle of Armageddon has taken place. All the fighting is done. Then, there will be 1,000 reign. Sabi dito sa Revelation chapter 2 verse 3, Then I saw an angel coming down from heaven with a key. Teka muna, hindi muna ito. So, sabi dito ay, pag natapos na ang lahat ng ito, 1,000 year reigns of Jesus will come. So, where is Satan at this point? Kasi, where will be Satan at this point? Ang sabi dito sa Revelation 2, Then I saw an angel coming down from heaven with a key of the pit, a huge chains in his hand. He seized the dragon, the serpent of the ancient day. Ito ang pinag-uusapan natin, the serpent in the Revelation chapter 3 verse 15, who is both devil and Satan, and bound him fast for 1,000 years. Sa panahong ito, pag nangyari na ang lahat ng mga bagay nito, then he hurled him into the pit and locked and sealed it over his head, so that he could deceive the nation. He could deceive the nation no more until the 1,000 years were passed. But then he must be set free for a little while. So ano mangyayari? The law is established. Yan. Ang kasunod na pag natapos na ang events na to, the law will establish at the wrath of God will be poured into the earth. Ibubuhos yung galit ng Diyos sa kasalanan ng mundo sa mundong ito. Hindi natin alam kung gaano katagal. Sa mga hindi nakasama sa mga iwan, na sa mga hindi nakasama
sa pagdating sa mga maiiwan, kasi may mga maiiwan. Pag dumating ang Panginoon, when He meet us there in the air, some that will be deceived will be left out in the world. Anong mangyayari? Dito ibubuhos sa lupa ang wrath of God. At i-establish ng Panginoon yung law. So yung assignment natin, na basahin natin yung meron tayong assignment, basahin natin ang Isaiah 43 verse 13 to 27. Mababasa natin dito yung new temple na itatayo. Itong Millennium Temple, tingnan natin yung screen, ay itatayo. That will be, I can say, the fourth temple. Itatayo ang new temple. Basahin natin at sa Isaiah 43 verse 13 to 17 at 13 to 27 para maunawaan natin. Pero isa-shortcut natin ngayon. Ezekiel 43 verse 13 to 27. I-describe ng Diyos kay Ezekiel through vision ang templo, its surrounding, its holy rivers, its trees, its fishes, its flowers, its plants, and everything. At ito ay itatayo. We call it Millennium Temple. Okay, so ang assignment natin, basahin natin yung Ezekiel chapter 43 verse 13 to 27. Malalaman niyo ang details ng Millennium Temple para magkaroon tayo ng idea. Kasi noon iniisip ko, kasi merong verse na The Lion and the Lamb, di ba merong tayong worship song na The Lion and the Lamb, The Lion and the Lamb, and they will be friends. So iniisip ko, doon sa paghahari ng Panginoong Hesus, merong mga animals pa rin, ano? Kasi magkakasundo ang lamb at saka ang lion. At dito nakalagay dito yung mga fishes, yung mga rivers. Basahin nyo and you will be excited. You will enjoy the study. At pagkatapos nito, ay ang 1,000 years reign of Jesus. Magkakaroon ng 1,000 taon na paghahari ang Panginoong Hesus. 1,000 reigns of Jesus with us. Sabi ng Ezekiel 43 verse 27, the last verse ng ating babasahin, at the end of these days, from the 8 days on, the priests are to present your burnt offerings and fellowship offerings on the altar, then I will accept you, declares the Lord. Makikita mo, no? Mag-o-offer ulit ng offering, magkakaroon ulit ng burnt offerings, magkakaroon ulit ng pagsusunog ng mga sa templo. There will be a burnt offerings and fellowship offerings again. So, sa Ezekiel 43 verse 27, sabi dito ay, sacrifice is coming, God will accept offering again. Ang sinasabi ng Diyos dito ay, yung law that is re-established, andito yon, ayun, na law will actually takes place from here, magmula dito, to the Mosaic Covenant. Nakuha ba natin? So, mapapansin natin, after the church age, there will be a fullness of Gentiles makakilala. The gospel will share up to the ends of the earth. Kapag nakarinig na ng gospel ang lahat sa buong mundo to the ends of the earth, the fullness of Gentiles will happen. And then when it happened, Jews will turn to God again. Amen. Then there will be a 7 years tribulation. The third temple will be built again. The third temple, the Antichrist will come and he will proclaim himself in this temple. He will go inside the temple and he will say he is Christ. So Jesus said, do not believe him. Kasi si Jesus, pag dumating dito, not in this earth, He will take us to the air. So, itong kabilin-bilin na ng Panginoong Jesus, when all these things happen, the battle of Armageddon finish, and the wrath of God will pour down in the book of Revelation, the law will reestablish. At ang law na to na ibinigay ng Panginoon, this will be the same Mosaic law, yung pag-o-offer sa Panginoon. Nakuha natin, pag-gets natin. This is with the Millennium Temple will be built in Ezekiel chapter 43. Basahin natin verse 13 to 27.
it will all happen during 1,000 years. So, ito, bakit kailangan nating pag-aralan ng Mosaic Covenant? Kasi, we're going with it, we're joining it. Let's continue. Bakit kailangan nating pag-aralan ang Mosaic Covenant? Because it's instituted and implemented everything, ang Mosaic Covenant. This obedience leads to our salvation. Israel's disobedience leads to our salvation. Our salvation draws the chosen nation to be jealous, and they will return to God because of that jealousness. And then they're gonna have the temple. When they turn to God again, they're gonna have the temple, and we Gentiles and Jews are gonna be part of this temple. Parte tayo ng gagawing pag-aalay sa templong ito. Hallelujah. Di ba? So, akala natin dun sa Old Testament, sila lang yun. So, yung sa pamagitan, because of God's grace and mercy, because of His amazing grace to us, because of the disobedience of the Israelites, the church, because of that's disobedience, we receive God's amazing grace. Now, this is all happened, and in that Millennium Temple, we Gentiles will be a part of this offering. Wow! Di ba? Saan nyo narinig yun? Sabi ng Bible. Di ba? Ang galing ng plano ng Panginoon. Parte tayo sa gagawing pag-aalay sa templong ito. Kasi ngayon parte na tayo. We're doing, because Christ was the answer right now. At this time, we have Christ in our life. We are doing a sacrifice of offering as our body, as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. This is a part of our worship to God. Now, when the temple when the Millennium Temple, law will reestablish, and we Gentiles will be a part of it. Ang galing ng plano ng Panginoon, hindi ba? Purihin ang Diyos, sabihin natin salamat po, Panginoon. Hallelujah. Christ came and fulfilled the ultimate sacrifice that says bulls and goats couldn't take away sins. But Jesus went into the tabernacle of it's done, and it's gonna be reestablished during the millennial reign. God is giving them a do-over. Ipapagawa ulit sa kanila ng Panginoon, at makakapamuhay din sila ng buhay na ipinangakong hindi nila nagawa. Kasi that's through their works. Di ba? Hindi nila itong kayang gawin. Magagawa lang nilang ito pagkasama ang Panginoong Jesus. Pagkasama nila si Kristo with the Holy Spirit filling them. Because we have now Holy Spirit filling with us, they will also experience the Holy Spirit filling them. And then we will all be part of all this offering. Hindi sa pamamagitan ng gawa, but with Christ's grace by the power of the Holy Spirit. Nakita natin yung big picture ng Panginoon. There is redemption of the Jews. Gentiles will participate in bringing sacrifice to the temple. Isaiah 56 verse 7. Nasa na yun? Isaiah 56 verse 7, ang sabi dito, "This I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offering and sacrifices will be accepted in my altar, for my house will be called a house of prayer for all nation." Ibig sabihin, yung templong itatayo ay para na yung templong itatayo dito sa Millennium Temple ay para ito sa lahat ng mga bansa. Hindi lang sa bayang pinili ng Diyos, para sa lahat ng mga bansa. So, sino nagsabi nito? Isaiah 56 verse 7. Diba? So, ito yung blessings na tinanggap natin. Hallelujah, diba? Ang galing ng plano ng Panginoon, yung amazing love, yung unconditional love. Ito yung topic natin ngayon. Yung unconditional love sa atin ng Panginoon. Ng Panginoon doon sa pinangako niya sa Mosaic Law, sa Abrahamic Law.
At ngayon tinanggap natin yung pag-ibig na to at kasali tayo dito na mag-aalay doon sa templo. Sabi dito, I will bring them for all nation. Meron ngayon Israel nang they have now the temple, the land, they have time, and they will also have time in Mosaic Law. In millennium, Gentiles have come together. A promise for church age. Sa Galatians chapter 2 verse 28, sabi dito, there is neither Jew nor Gentiles, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ. Magiging isa tayo sa Panginoong Jesus. Hallelujah! Di ba? Na-amaze po ako sa pag-aaral nito. Kaya it takes me 2 weeks to savor all this study. Pasensya na at delay tayo, pero talaga nung matutunan ko to, nung talagang maintindihan ko, sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Yung pag-ibig mo talaga, hindi talagang it can never compare. Diba? So this is the purpose of the Mosaic Law. Alam mo ba, iniisip ko, bakit ko babasahin ito sa Old Testament para sa kanila lang to? Hindi lang pala ito para sa kanila. Para sa atin pala ito. Di ba? So we observe that our God, our Maker, and first mover of the covenant is God Himself. Ang Diyos mismo ang nagpupush ng covenant na to para sa atin. Wala tayong magagawa kundi tanggapin yung yung amazing grace, yung grasya ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! So ngayon, pagkatapos na maranasan natin yung 1,000 years, tapos na ba? Anong kasunod? Hindi pa tapos. Kasi hindi pa ito yung eternal, 1,000 pa lang to eh. 1,000 years pa lang to na mararanasan natin na mag-worship tayo, mag-burnt offering tayo, meron tayong mga sacrifices sa Panginoon doon sa templo. Alam nyo ba, hindi ko na itinake note dito. Ang grabe talaga yung plano ng Panginoon. Na hindi ko na naisama. Pero basahin nyo sa book of Ezekiel, makikita nyo yung mga unfaithful priest pala, may kalalagyan pala sila pagdating ng millennium temple. May kalalagyan pala sila. Naalala mo nung meron tayong if you remember the son of Eli, the high priest, na puro kalkuhan yung ginagawa nila sa templo. Tinutusok nila yung mga offering, kinakain nila, sinisipingan nila yung mga babae. May kalalagyan pala sa mga unfaithful priests. And I believe that there is no difference with us when we are serving the Lord in the ministry. May kalalagyan pala tayong mga hindi faithful sa Panginoon. Sabi ko kay Pastor, grabe. Kasi hindi ko na itinake note yung verse. If you message me, if you want to know the verse, na yung palang mga unfaithful priest, dito, sa Millennium Temple, meron pala silang designation. Sila yung taga-ingat ng gate, taga-bukas ng gate. At sila din yung taga-sibak ng panggatong na gagamitin sa templo, sa burnt offering. Sila din yung yung taga-katay ng mga iaalay. May kalalagyan pala tayo. Pag hindi pala tayo faithful, doon tayo sa labas ng templo, hindi pala tayo doon sa loob ng templo. Aba, sabi ko, Pastor, kailangan palang faithful tayo. Kasi ang sarap nung makakapasok ka doon sa loob ng templo at mararanasan mo yung presensya ng Panginoon. Makakaabot ka doon sa Holy of Holies. May kalalagyan pala. Kaya pala, church, let's be faithful for the ministry that we are having. Kasi, kaya pala iniisip natin, akala natin pag nakasama natin ang Panginoong Jesus, pag naligtas tayo, ligtas na. Meron pala tayong kalalagyan. Sabi kasi ng 1 Corinthians chapter 15,
hahatulan tayo sa ating mga ginawa, mabuti man o mabuti. Mabuti man, hindi masama man o mabuti. So, let us be faithful. Kasi, the Lord will have us designate as per as how faithful we are in our service right now. Amen. So, pagkatapos nitong 1,000 years, what else? Akala mo ba pagka namatay ka na, napunta ka na kaagad sa eternal with the Lord? Not yet. There is still all these events. At pagkatapos ng 1,000 years, there will be a new heavens and new earths. At ibababa ng Panginoon yung bagong langit at bagong lupa. At doon, bibigyan niya tayo ng forever lifetime with the Lord. Amen. So, ito ang ating lesson ngayon. Mahaba ba? Ito ang ating lesson ngayon. So, ngayong naintindihan natin, nakita natin yung big picture ng ating tinatarget, ng ating journey, ng ating spiritual life. Whatever happened in this world, kung sino man ang mag-alok sa iyo ng kapayapaan, kung sino man ang mag-alok sa iyo ng magandang buhay, kung ipagpapalit mo itong big picture na plano ng Panginoon sa iyo in your spiritual life. Kasi napaka-importante na ating spiritual na buhay. It is forever. Hindi katulad ng ating flesh na after we die, this is finished. And this is our journey with the Lord. Amen. So, may the Lord bless us. Ito ang ating lesson ngayon. At ngayong naiintindihan natin yung ating tinatakbo, I believe that we will be wiser, more wise in our choices, in our journey, in this life, in this world, as well as in our spiritual life. Amen. Let's pray. Hallelujah. Truly, O Lord, you are awesome and sovereign in all your plans, perspective, and your covenant of love to us, to mankind. We honor you, for you are unchanging God. Even from generation to generation, you are faithful, and your words are true and never change, and unconditional, with your unconditional promises. Father, we thank you for your word today. Oh Lord, thank you for giving us understanding that it is you who are able to be praised here on earth, even in heaven. In Jesus' name we pray. Amen and amen.